Hi guys, good morning. So, gawan ko lang ng video yung aking interview sa embassy. So, my interview is May 14 after my birthday. My birthday is May 12. So, I have an interview from embassy May 14. Then, nag-check-in ako sa hotel. Front of embassy is May 13. Then, ganito guys, kasi hindi ako aware na masyado dapat maaga nandun. So, pumunta ako dun sa embassy, dapat magbe-breakfast muna ako. 6 a.m. bumaba na ako ng hotel. 6 a.m. Then, sabi ko, kasi my interview is 8:30. So, bumaba ako 6 a.m. Then, sabi ko, pupunta muna ako sa embassy, tatanong ko kung anong oras dapat pumila yung pang 8:30. Tapos, nung pumunta ako doon 6 a.m., napakadaming tao. Pero yung tinatawag pa lang yung mayroong mga 7 a.m. na interview. So, nagtanong ako doon sa guard. Hindi siya guard. Parang may nag-a-assist doon na siya yung nagsasabi kung anong kayo pipila. Tapos yung nakita ko doon mga nakapila, 7, yung mga pang 7:30. Kasi, pero yung nakalagay doon sa 7 a.m. Pero natawag na yung pang 7 a.m. Tapos nung nagtatanong pa ako doon sa ibang mga nakapila kung anong oras ang interview niya, sabi niya 9 a.m. So sabi ko, 9 a.m. Ako 8:30, tapos andun na siya sa pila. So, ang ginawa ko, nag-alangan ako umalis guys para mag-breakfast. Pero nakakaramdam na ako ng gutom kasi ang aga ko nag-dinner nung last night. Aga ko nag-dinner kasi sabi ko maaga ako matutulog. Pero hindi talaga ako ganong nakatulog guys. Siguro tulog ko mga 3 hours lang kasi isip ako ng isip tungkol sa interview ko, kung sabi ko ano kaya pag di ako nakapasa. Pero nagdadasal na rin ako. Sabi ko, sana makapasa ako. Yan talaga yung ko. Tapos, ayun, edi, ginawa ako na kasi hindi na ako umalis sa pila. Ginawa ko, nagpaalam ako dun sa kasunod ko. Sabi ko, sabi ko, bibili lang akong biskwit tsaka tubig. Sabi kong ganun kasi nagugutom ako. Sabi ko, ayoko na mag-breakfast kasi baka mamaya magtawag na ng pang 8:30. Siguro that time, mga 6:30 a.m. nung nandun na ako sa pila. So, bumili lang ako saglit ng biskwit. Siguro wala pang 7 a.m. pagbalik ko sa pila. Maya-maya, nagtawag na ng pang 8:30. So, ang ginawa, hindi na ako nakakain ng biskwit. Yung biskwit ko kasi bawal magdala sa loob ng biskwit tsaka tubig. So, yung biskwit ko parang may simento doon na parang barrier ba yung tawag sa ganun? Yung nakalagay doon barrier para sa pila yung Ginawa ko, pinatong ko na lang doon yung tubig ko tsaka biskwit. Kasi hindi nga pwede siya dalhin sa loob. Sobrang taranta ko. Wala na din ako nakapag-breakfast. Tapos, andun na, pila na. Tapos, pumasok na kami sa loob. Tapos, nung nandun na kami sa loob, tinatakan na yung passport namin. Ako yung inano sa akin. Ay, hindi, B pala. B ang inano sa akin. Tapos, yung kasama ko, yung sinusundan ko, Tapos, yun na. Pagdating dun sa loob, hintay na naman kami ng pila. Siguro dun kami natagalan. Siguro almost 1 hour doon bago pinapasok sa loob sa screening. Kasi lang naman siya guys, parang 4 na pila lang siya sa pagtatak ng passport, tapos screening, tapos finger scanning, then final interview. So, nung pinapasok na kami doon sa loob, doon din natagalan din doon. Almost 1 hour din yata doon.
sa screening. So, doon sa screening, may kunting interview, tapos doon sasalain yung lahat ng requirements mo, kung ano yung mga requirements mo, tapos, yun, pero Tagalog yung mag-interview sa Pilipino. Tapos, after that, diretso ka na sa scanning, kasi ako, doon ako naghintay ng matagal sa screening. Almost 1 hour ako doon naghintay. Pero pagdating sa scanning, ay sa fingerprint scanning, so, saglit lang. Diretso na ako doon after screening, scanning agad. Tapos, after nun, siguro naghintay ako ng final interview, mga 10 minutes lang. Tapos, kasi after ng scanning, sabing ganun, hintay ka na lang tawagin yung name mo for final interview. So, yun, hintay ako doon. Tapos, andun na yung kaba. Kinakabahan ako kasi yun na yung final interview. Tapos, syempre, wala nang Tagalog doon. English na yun. So, doon ako nakaramdam ng kaba. Pero hindi naman sobrang kaba kasi sabi ko pag ma-deny naman ako, ready naman ako ma-deny. So, hindi ako ganun kampante ako, ganun. Tapos, yun na yung tinawag na yung name ko sa window 62. Window 62. So, hindi siya Amerikano. Hindi rin siya Pilipino. Siguro parang ano siya, Korean consul. Kasi parang, basta pag ano ko sa kanya, hindi, parang Korean consul siya. Yun, tapos, in-interview na niya ako. Ang dami niyang tanong sa akin, guys. Isa na dun yung tanong niya na about sa wife ng fiancé ko, na hindi ako ready. Pero, alam ko naman na yung mga bagay na yun kasi napapag-usapan namin ng fiancé ko yun. So, alam ko na yung bagay na yun. Pero hindi ko alam na itatanong pa yun ng consul, yung mga ganun. Kung kailan siya namatay, anong buwan siya namatay. So, bakit nagkarelasyon agad kayo na ilang buwan pa lang siyang namatayan ng asawa, mga ganun. Di ako ready sa ganun na mga tanong. Tapos, tinanong niya sa akin yung kung pinapadalhan ako monthly, kung magkano monthly, ganyan. Yan. Kasi expect ko mga tanong lang niya yung about sa akin, sa personal ano ko. Tapos, ang dami niyang follow-up question sa akin, guys. Kaya in-expect ko hindi ako ma-approve. Kasi, 'di ba, yung napapanood ko sa iba na gumagawa ng video, sabi nila, ano lang daw, 3 tanong, 4, approve na sila. So, sa akin, ang daming tanong. Kaya sabi ko, ay, hindi ako approve. Sabi ko ganun. Kasi, ang dami niyang follow-up question. Tapos, umalis siya saglit, guys, doon sa pag-interview niya sa akin. May pinuntahan siyang tao, may kinausap siyang tao, 2, kasi tinitingnan ko siya. Sabi ko, sabi kong ganun. Meron pa siyang kinakausap ng mga tao. Kapwa niya doon sa na yon, area na yon. Sabi ko, ay, pagbalik nito sabihin deny ka. Sabi, naka-ready na ako. Tapos pagbalik niya, meron pa siyang follow-up question sa akin. Sabi niya, bakit ka late registered? Sabi niya ganun. Sabi ko kasi po yung mga magulang ko hindi na registered yung birth certificate ko. So nung 24 years old ako na yung nag-register ng sarili kong birth certificate. Sabi ko ganun sa kanya. Yun na yung pinakahuling tanong niya sa akin, guys. Tapos, yun, sabi niya, okay, binigay na niya sa akin yung, yung 2 papel na yun. Sabi niya, basahin mo to, sabi niya. Tapos, your visa is approved, sabi niya. So, maghintay ka ng 2 weeks, sabi niya, marireceive mo yung visa mo. Sabi niya ganun. So, hindi ko in-expect, guys, yung approve ako kasi ang dami niyang follow-up question.
Tapos umalis pa siya doon sa pag-i-interview niya sa akin. Meron siyang kinausap na 2 tao. So pagbalik niya, yun na yung huling question niya sa akin, yung bakit ka delay the registration. Yun na. Tapos sabi niya, your visa is approved. So, yeah. Hindi ako ganun ka, na, yung masaya. Kasi in-expect ko na hindi ako approve. Kasi yun ang nakikita ko binabasihan ko yung mga napanood kong video na pag maraming follow-up question, possible na hindi ka ma-approve. Possible na ma-deny ka. So, yun. Yun lang guys, share ko lang. Kasi, baka may naka-experience ng ganyan na maraming follow-up question. Siguro yung mga question sa akin, mga nasa, pag di ako nagkakamali, 15 mahigit. Kaya, be ready guys sa mga interview. Be ready. Kasi minsan meron silang mga biglaan tanong na hindi natin napapaghandaan. Yun. So, yun lang guys. Share ko lang yung experience ko sa aking interview. Good morning. So, bye guys.